Samantala, sunod-sunod po ang mga drug operation ito pong weekend sa iba't ibang panig ng bansa. Ang ilan pa rito nagresulta sa shootout kung saan napatay ang ilang suspect sa illegal na droga. At kaugnay po niyan ay makakausap po natin si CHR Chairperson Chito Gaston. Magandang tanghali po sa inyo, Chairperson Gaston, na si Connie Season po ito. Magandang tanghali, Connie at Rafi at lahat na nakikinig. Mr. Gaston, opo. Ngayon po talagang dumarami, nakikita ho natin, lalo na saan man, social media man yan o sa news, no? Yung mga napapatay na suspect na sinasabi may kaugnayan po sa droga. Ano ho ang reaksyon nyo dito dahil parang ang sinasabi, ito ho ay may connection din doon sa direktiba ho ng ating President-elect Duterte na talagang para sa kanyang peace and order, dapat yung mga drug couriers or yung mga nagbibenta po ng droga, talagang dapat daw, kumbaga, mabigyan ng hustisya yung mga kanilang nabibiktima. Well, lahat po tayo, hangad natin magkaroon ng hustisya at masupil ang kriminalidad. Handa naman po ang CHR na sumuporta sa ganung kampanya. Ang aming pakailangan sa law enforcement, meron po tayong mga alituntunin, reglamento, standard operating procedure. Bahagi po niyan ay ang pangangalaga ng karapatang pantao ng lahat. So pagka may gaytong pagtaas ng bilang ng napapatay sa sinasabing regular law enforcement operation, kailangan po natin siguraduhin na hindi po nalalabag ang karapatang pantao. Isang bagay po kung lumaban at meron naman pong karapatan ng ating law enforcement na depensahan ng sarili at protektahan yung paligid para wala pong ibang madamay. Pero ibang bagay po pagka wala pong ganong pangyayari at na-violate yung ating tinatawag na presumption of innocence at due process na nasa saligang batas. Pero paano ho ba natin talaga, kayo ho, mismo sa inyo pong tanggapan, paano ba ninyo mapapatunayan halimbawa talaga na may nalalabag na karapatang pantao? Kasi syempre pagka ang nag-report, kapwa mga pulis din, hindi ba? Pwedeng sabihin din na talagang naglaban, no? Pero sinasabi nga nung ilan na mga kamag-anak may foul play. So paano nyo ipi-play yung role ninyo dito para mapangalagaan na talagang hindi ho nalalabag at makikita talaga na may ebidensya na hindi nalabag yung karapatang pantao? Sadyang mahirap, Connie. Sabi nga nila, dead men tell no stories. Yun nga po. Kaya ang utos po namin sa aming mga fact-finders at investigators na kung maaari, hanapan nila yung punot dulo ng bawat insidente. Ayaw naman po natin maghusga at sabihin agad-agad na meron pong human rights violation. Kailangan natin tingnan depende sa insidente at kung meron pong mga testigo at iba pa. Isa pong kinukuhanan po natin ay siyempre yung mga police report at mga pahayag ng mga sabi natin bahagi ng operasyon. Pero kung meron pong dagdag na impormasyon mula sa ibang nakakita, mga testigo, makakatulong din po ito para makita natin ang punot dulo nito. Isa pong kailangan natin linawin, Connie, na pagka ang isang tao ay nasa custody na, may iba po yung sabihin natin na police operation tapos lumaban. Pero pag isang tao naman ay nasa police custody na at nakapotas pa, meron pong mas mataas na standard na ina-expect kasi meron duty of proper treatment of detainees. Meron na hubang mga pamilya nito po dito sa mga marami hong napapatay ngayon na sinasabing drug in relation to drugs, no? Ang pumunta na ho sa CHR para humingi ho ng inyong tulong? Wala akong direktang impormasyon pero posible po ito dahil ang gumagawa po ng aming investigation sa fact-finding, yung mga investigators sa iba-ibang lugar kung saan naganap ito. So, dito sa NCR, ang aming regional office ng NCR, kung yung mga nangyari po sa Pampanga, ganun po yung regional office sa San Fernando. Maaari po, imbis na pumunta po sa amin, ang aming mga investigador ang pumunta sa mga kamag-anak at kumuha ng kanilang pahayag. Nararamdaman ho ba ng CHR ngayon na para bang kasi syempre kapag may ganito hong direktiba talaga, no, na parang all-out war doon sa mga
drug lords, yung mga talagang kriminal, ano? May nararamdaman ho ba kayo na parang kayo ho, parang nawawalan din ng, kumbaga, ngipin, ano, in terms of yung pagbibigay naman ninyo ng assistance? Dahil syempre, iba ho yung merong ganitong direktiba mula sa presidente mismo, hindi ba? Well, bahagi po tayo ng, sabi natin, struktura ng pamahalaan. May kanya-kanyang tungkulin. May tungkulin po ang law enforcement, may tungkulin din po ang prosecutors, ang ating mga hukuman. Ang tungkulin naman po namin sa Commission on Human Rights ay alamin lang kung may paglabag sa karapatang pantao o di kaya may pang-aabuso ng mga nasa otoridad. Nang sa gayon, mapangalagaan ang karapatan ng lahat. Naunawaan natin na nanawagan ng sambayanan ng sabi natin pagtugis ng kriminalidad. Pero dapat po yung pagtugis nito sangayon rin sa batas at karapatan dahil maaring baka may mga inosente na madamay lamang po at kanilang mga karapatan ay mawalang bahala lang. At yun po ang dahilan kung bakit kami tumitindig, nag-iimbestiga, at umuugnay. Malaking bahagi po dito ay dapat yung kooperasyon manatili. Ibig sabihin, kahit meron ganitong programa yung law enforcement, umaasa po kami na yung mga bad elements ay huwag pong pagtakpan. Bagkos, sila rin po ay nagkasala at dapat managot sa kanilang ginawa. Kaya ko natanong yan, sir, no, mawalang galang na. Kaya lang, ito pong halimbawa na lamang, ano, hindi naman ito pagpatay, pero yung kaso po nitong kay Mayor Halili po, ano, na ilang beses na hong binibigyan ho, no, ng warning, ng, kumbaga, ng inyo pong tanggapan, pero tila it's falling on deaf ears, no, at sinasabi nga na ipagpapatuloy pa rin niya ang kanyang ginagawa, yung shame campaign naman dyan sa kanila pong lugar. So, kaya ko ho yan na itatanong, dahil kung dun sa level na hindi pa nga ito pagpatay, ano, talagang, kumbaga, shame campaign pa lang ay ayaw na ho minsan, ano, sumunod ng ilang mga politiko, papaano nyo ho yan ngayon paglalabanan or mabibigyan ng hustisya naman yung mga humihingi ho ng karapatan para doon sa mga nalalabag ng karapatan nga ho ng tao? Yung po yung mga limitasyon minsan, may mga ayaw talagang pakinggan yung aming mga pahayag. At ang gagawin po namin, patuloy po kaming magdo-document nito, monitor at i-report. At hihingi kami ng kinaukulang aksyon mula sa mga kinaukulan. Halimbawa, pagka isang mayor na ayaw sumunod sa aming paliwanag ay sa DILG po natin idudulog ito o kung sa law enforcement, sa NAPOLCOM at sa police at kung kakailanganin at dapat sampahan ng criminal charges ay posible rin po sa Department of Justice. Ang aming hangganan lang po ay sa rekomendasyon. Wala po kaming kapangyarihan na mag-file ng charges ng sarili at kailangan namin ng kooperasyon ng ibang ahensya ng pamahalaan. Doon ho sa pagkamatay naman ng rape suspect na si alias Buddy, sir, may initial na ho ba kayong impormasyon kung ano doon yung nangyari? Kasi ang ginigiit ho ng pamilya parang meron daw foul play. Sa akin po, wala pang nasasabit na report ng aming investigators. Pero ang tinitingnan siyempre po natin ay naganap po ito habang under police custody. Alright. At alamin natin kung paano umabot sa yugto na nagkapatayan. Of course, may sinabi po na sinubukang kunin ang baril. At titingnan po natin yung anggulong yun. Alright. Yun po sa reaksyon naman, syempre, ito ho, matagal na rin nabanggit po, no, na gustong ipa-abolish po itong inyong tanggapan, itong pong CHR. Ano pong reaksyon niyo dyan? Well, kami po ay isang ahensya o institusyon na naitayo ng Saligang Batas at may tungkulin at mandato na palaganapin at pangalagaan ng karapatang pantao at gagampanin namin yung tungkulin namin hanggang sa hindi na namin magampanan ito at yung desisyon ng pag-abolish o di pag-abolish ay nasa sambayanan po yan sa pamagitan ng mga constitutional processes. Kung magbabago ng Saligang Batas at wala na pong CHR, yun po yung punto ng pagtigil ng aming trabaho. Pero habang andito pa ang CHR, gagawin namin ang tungkulin namin. Alright, maraming salamat po and we wish you all the best, sir. Maraming salamat rin po sa inyo. Mabuhay kayo sa GMA.
Yan po naman si CHR Chairperson Chito Gaston.